Ay, magandang araw po sa inyong lahat ha. Araw po ng ano bang araw ngayon? Webes, no? At dumating na po dito sa Dahig si VP Sara kasama ang kanyang ina, si Ma'am Elizabeth. Dumating na rin po dito ang ating Dragon Lady, Maharlika. So, unti-unti na po silang dumarating para po sa okasyon sa 31 kung saan magkakaroon po ng malaking pagpupulong. Okay? Para po sa kaarawan ni VP Sara. No? So anyway, unti-unti pong pumapasok ang ating mga kababayan. Ang pag-usapan po natin ay yung pangyayari na si dating Congressman Arnie Tevez di umano ay nahuli na sa Timor-Leste at papunta ng Pilipinas kung saan siya ay dadalhin dahil siya daw po ay na-deport as an undocumented alien dahil wala siyang passport at wala rin siyang visa galing sa mga otoridad ng Timor-Leste. Ang tanong, ako na ba ho ang susunod? Well, ang kasagutan dyan, subukan nila. Pero kasi kung maintindihan nyo yung pagkakaiba ng kaso ko at saka kaso ni Congressman Tevez, makikita nyo na mahihirapan talaga sila na ako'y pauwiin. Ano ibig sabihin ko? Unang-una po, ang kaso namin, ang kaso po ni Congressman Tevez, multiple murder. Ang kaso ko ay qualified trafficking. Pangalawa, ganong kalakas ang kaso laban kay Congressman Tevez? Well, ang sinasabi ng abogado ni Congressman Tevez, mahina ang kaso kasi nasampahan lang siya ng kaso sang-ayon sa mga confession na ginawa ng ilang mga nasasakdal na bumaliktad na. So, hindi na po pwedeng gamiting ebidensya lamang yung mga confession ng mga tao na sumapi di umano sa pagpatay kay Governor Digamo, no? Dahil yun nga po, no, tainted na yung credibility. Pagdating sa akin, wala pong kahit sinong nagte-testify o magtetestigo na ako po'y nag-recruit. At wala pong kahit sinong testigo na tumatayo para sabihin na ako po'y nakipagkuntsabahan o nakipagconspiracy doon sa mga nag-recruit, doon sa mga biktima ng trafficking. So malaking pagkakaiba po, may testigo sa kaso ni Tevez na bumaliktad. Sa akin, wala po kahit sinong testigo. Period. Pangalawa po, syempre, parehong non-bailable. Yung isa is multiple murder. Ako po is human trafficking na qualified, kaya naging non-bailable. Pero bukod pa po doon, sa proseso, si Congressman Arnie po nag-apply ng asylum sa sa Timor-Leste, pero ang kanyang application po ay na-deny. Na-deny na po yung kanyang asylum application. Ako naman po, nakabinbin ang aking application for asylum. At dahil kasapi po ang Netherlands ng Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers, hindi po ako po pwedeng mapauwi sa Pilipinas hanggang hindi pa tapos yung proseso ng aking asylum. So yan na naman po yung pagkakaiba namin. Pero si Congressman Tevez, maski siya ay na-deny ng asylum, nakakuha siya ng court decision laban sa kanyang extradition sa Pilipinas dahil dito sa Pilipinas siya ay magiging biktima ng cruel and degrading punishment, no? Dahil pinapakita niya na lahat ng mga testigo ay bumabaliktad lang naman, no? At ang sa akin naman, walang extradition case sa akin dahil unang-una, meron pa po akong pasaporte. So, antayin ko na makancel yan at sila ay hihingi ng request to deport as an undocumented alien. Ang problema po, yung opisina na nag-handle ng mga deportation dito sa Netherlands, sa pangalan, Immigration and Natural Division and Naturalization Division, IND, siya ring opisina na naghahawak na aking asylum. So, the moment na magbigay abiso sila na si Harry Roque wala ng passport, undocumented at dapat na ma-deport, yan po ay papadala rin nila sa parehong departamento kung saan nakabinbin yung aking asylum request, no? So, automatically, hindi ako mapag-deport dahil alam naman nila na bilang silang ahensya ng gobyerno ng Netherlands na nagpapatupad ng karapatan ng asylum na hindi ako po pwedeng mapadeport miski ako ay undocumented alien. Now, yan po yung sinasabi ng non-refuma. Ito po yung karapatan ng mga asylum seekers. Unang-una is yung non-prosecution maski ikaw ay pumasok ng walang travel document or walang visa. So ako po, pumasok na merong visa, pero kung ma-revoke ang ating pasaporte, mawawalan ako ng passport, pero makikita nyo po, kabahagi ng non-refuma, hindi ako po pwedeng malitis. Maski na
mawalan ako ng passport. At pangalawa, hindi nga ako po pwedeng ma-deport pabalik doon sa bansa na aking inalisan. No? At ito nga po ay bansang Pilipinas. So, ang pagkakaiba naman ni Kong Teves, meron siyang court decision na hindi siya po pwedeng ma-extradite, bagamat binaliwala o binasura ang kanyang asylum. Sa akin, wala akong ganyang court decision, pero dahil nakabinbin pa yung aking asylum application, hindi naman ako po pwede talagang ma-deport back to the Philippines. Pero ang pinakamalaking pagkakaiba namin, ang Timor-Leste nag-a-apply para sa ASEAN membership. Ngayon, kakatapos lang ng pantaunang pagpupulong ng mga bansang ASEAN. At sigurado ako na nagkaroon ng bulungan sa panig ni Presidente Marcos at ng Presidente Horta ng Timor-Leste. At tingin ko ang naging kasunduan ay ibigay mo sa akin si Arnie Teves, hindi ako tututol sa iyong pagiging miyembro ng ASEAN. Kasi ang Timor-Leste po ngayon ay aplikante pa lang at kinakailangan walang miyembro ng ASEAN na tututol sa membership ng Timor-Leste. Kasi nga ang prinsipyo sa ASEAN ay consensus. Hindi po pwedeng mag-adapt ng kahit anong desisyon na hindi lahat ng miyembro ay pumapayag. So yung pagpasok ng Timor-Leste bilang miyembro, yan po ay kinakailangan sang-ayunan ng Pilipinas at kapalit nga ng pangsang-ayon ng Pilipinas sa pagiging miyembro ng Timor-Leste sa ASEAN. Ang pinalit naman ay ang pagkatao ni Congressman Arnie Teves. Now, hindi ko po alam kung talagang naisakay na sa eroplano as of now sa broadcast itong si Congressman Teves. No? Ang alam lang natin ay ipapadeport na siya, hawak siya ng mga otoridad ng Timor-Leste at hindi ko lang alam kung paano nangyari yun, hawak din daw ng otoridad ng Pilipinas. No? Pero ang alam ko, nakakuhang abogado ni ex-Congressman Teves ng petition for writ of habeas corpus, so hindi siya po pwedeng mailabas ang bansa hanggang hindi ipinipresenta sa hukuman. So hanggang ngayon po, wala akong balita kung talagang naisakay na si Congressman Teves. Pero sa akin, magman hindi ako lawyer sa Timor-Leste, yan din po yung sana gagawin ng mga abogado ni Tatay Digong, kaya dumulog kami mismo para kay Kong Pulong, via petition for habeas corpus and certiorari para nga po habang hindi pa sana umaalis ng Villamor Air Base si Tatay Digong, makarating na yung writ of habeas corpus na mag-o-order sa mga otoridad na dali ng pagkatao ni Tatay Digong sa hukuman at i-explain kung bakit dapat siya madetena. Yung writ of habeas corpus naman kay Kong Teves, ganyan din po ang epekto niyan. Bagamat hawak na siya ng otoridad ng Pilipinas at ng Timor-Leste and ready na for deportation, kung lumabas on time yung writ ng hukuman, hindi naman po pwede baliwalain ng Timor-Leste yan. Although alam niyo naman, bagong bansa ang Timor-Leste, so mahina pa rin ang mga institusyon. At itong mga pangyayari na bagmat merong Court of Appeals decision sa Timor-Leste na pinagbabawal ang extradition niya sa Pilipinas at ngayon na ay dinudukot, ay napapakita na mahina talaga yung mga institusyon pa sa Timor-Leste. Dahil alam niyo naman po yan, dati sila po ay sinakop ng bansang actually, pati Indonesia yan sinakop sila at ngayon lang sila nagkaroon ng kalayaan at siyempre nais nilang sumapi dito sa ASEAN. Pero obviously, ito po yung tinatawag na mga new democracies na marami pang pagsusubok at nakikita nyo rito sa karanasan ni Congressman Arnie Teves na talagang mahina pa ang hudikatura ng Timor-Leste kung ikukumpara mo sa ibang bansa, kasama na rin ng Pilipinas. Ako naman po, naniniwala ako na malakas po ang ating hudikatura, bagamat, siyempre po, subject din to political pressure. So yan po mga pagkakaiba ha. Una-una, hindi po ako akusado ng murder. Pangalawa, wala pong kahit sinong testigo na nag-issue ng complaint affidavit na nagsasabi na ako'y nag-recruit para sa pagsamantalahan ang trabaho ng ibang tao sa pamamagitan ng dahas at walang kahit sinong testigo na nagsasabi na ako po'y nakipagkuntsabahan sa kahit sinong nag-traffic. Pangatlo, ako po ay pending asylum seeker, yung kay Congressman Teves na deny na pong asylum niya bagamat merong court ruling laban sa kanyang extradition. Pang-apat, hindi ako pwedeng gawing bargaining chip para makapasok sa ASEAN ang bansa kung nasaan naroon ngayon si Congressman Teves.
At dahil po dyan, walang dahilan para isuko ako ng bansang Netherlands. No? Now, marami rin po akong protection dito. Hindi lang po protection ng saligang batas ng Netherlands, kundi protection na rin ng European Convention on Human Rights. Kasi hindi lang naman po applicable yung European Convention on Human Rights sa mga Europeans. Kasama po yan, if equally applicable po yan sa lahat ng mga tao na naninirahan ngayon sa Europa, whether or not they are European. So, protektado po ako ng karapatang pantao sang-ayon po sa Universal Convention on ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. Nakasapi po ang Holland na isinabatas po sa Holland at protektado rin ako ng European Treaty on Human Rights na isinabatas din dito sa Holland. So, suma total, hindi po. Hindi totoo na ako nang susunod. Siyempre, sa isipan ng mga bangag, gusto nila ako nang sumunod. Pero sa katunayan po, hindi po mangyayari yon. Kasi protektado po ako ng karapatang pantao sa paghingi ng asylum at dahil nga po dyan, meron tayong karapatan ng non-refoulement. So mabibigo po ang kanilang mga maitim na balak sa akin. Ang tanging pamamaraan na ako'y makuha nila ay through kidnapping. Bibigyan ko na po sila ng abiso. Miski i-kidnap nyo ako, hindi nyo ako maisasakay sa eroplano kasi wala nga akong travel document. Nasa Dutch authorities. Walang airport dito sa Europe, kahit magkano pang ibayad nyo, napapayag na isakay ako sa eroplano na wala akong kahit anong travel document. Siyempre, hahanapan ka ng passport unang-una. No? At siguro, protection na rin namin mga asylum seekers na yung passport namin ay nasa Dutch government para nga garantiya na hindi kami sapilitang mailalabas ng mga bansang tinakasan namin, linayasan namin, no? Sa pamamaraan ng kidnapping. So sa akin naman po, win-win solution yung wala akong passport ngayon. Kaya nga kung tatanungin ako, kakancel daw ang passport, well, wala pong basihan kasi iba ang legal definition ng pagiging pugante. Ang pagiging pugante ay umalis ka ng bansa matapos magkaroon ng warrant of arrest. Matagal na po akong wala sa bansa bago pa na-issue ang ganyang warrant of arrest na yan. So hindi ako pugante. At siyempre, pangalawa po, malinaw po talaga ha. Siguro po ngayon, sasabihan ko din sa aking mga kasama na mag-publish ng simplified version ng resolution. Siguro yung mga portions lamang na nababanggit na pangalan ko kasi meron po yung na ito ang demanda labang kay Harry Roque, ito ang sagot ni Harry Roque, ito ang desisyon namin kung madadawit ba sa kaso si Harry Roque o hindi. At yun nga po, yung kanilang reasoning, dahilan kung ba't nila ako dinawit, halos wala. Ang sabi lang is, malinaw sa mga nasa laysay sa taas, sa mga naunang mga pahina na dapat madawit si Harry Roque. Pero wala pong diskusyon kung bakit kahit anong akto ay nagpapatunay either ng trafficking or ng conspiracy. Kasi ang rule nga po, kinakailangan mapatunayan, hindi lang yung krimen, kundi mapatunayan din yung elemento ng conspiracy. Okay? So anyway, mag-abang po tayo ng mga balita galing sa kampo ni Vice President Duterte. Di pa po kami nagkikita. Meron po kaming tentative date ng araw ng pagkikita. Pero ngayon po, patungo po kami sa photo exhibit ng ating Tatay Digong kung saan magkakaroon ng pagtipon-tipon ng ilang mga Pilipino. Pagkatapos noon ay pupunta kami uli sa Duterte Street. Hindi pa po ako sigurado kung sinong dadalaw bukas. Ang nabalitaan ko sa balita lang naman na ang araw ng dalaw ni VP Sara ay 1 and 2, no? June 1 and 2. So baka itong this Friday, dalaw this Friday, bukas, no, na 30, baka si Kuya Bong pa rin, pero I understand that maya-maya lamang itatawag na si Kuya Bong para ma-confirm kung sinong papasok sa araw ng Biyernes. Kasi syempre, inaasahan din ni Tatay Digong dahil nakaugalian na yon na every Tuesday and Friday ang bisita sa kanya, na merong bibisita sa kanya. Bagamat nung huling pasok nga ni Kuya Bong, sinabi niya na nagpaalam na siya dahil ang papalit na sa kanya ay si VP Sara. Pero hindi pa natin nakukuhanan po yan ng kumpirmasyon. No? Anyway, nagpapahinga po siguro sila ngayon dahil kakarating lang nila at kasama niyang mami niya. Talagang the last time na kasama niyang mami niya, talagang full-time niyang inattendan yung mga pangangailangan ng kanyang mami. No? So, of course, that is very well understood.
Anyway, so abangan nyo lang po ang mga latest developments dito sa Dahig. Meanwhile, ito po yung Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country I love. God bless the Philippines. Bye!